Sa mga kapatid na merong talagang willing magpagamit, ipapatuloy na mag-step up para po sa iglesyang ito. So, pagpasalamat lang sa Panginoon yun, mga kapatid. Pero, may plano naman ng Panginoon na bala kasi may mga inasikaso rin yung mga pastor natin. So, pupunta rin naman sila by January, may magandang balita. So, hintayin natin yun. So, sa ngayon, magtulong-tulong tayo para manatili tayo matatag para sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpalakasan, sumamba, papurihan siya. So, I request everybody to put your cell phone in vibrate mode or silent mode para po makinig tayo ng mabuti at maunawaan natin ang salita ng Diyos na naisibahagi ngayon natin kapatid. So, tinatawagan ko na po si Brother Jonathan Balmores para po sa Nabalitaan ko nung nakaraan, kasi puro kami busy ni Brother James. Nabalitaan ko lang sa kapatiran ng nangyari sa France, no? So, I believe nasa Bible siya. Na lahat ng mga nangyayari sa atin yun ay nakatala, hindi nakahula, nakatala. Iba ang hula sa tala. So, nakakalungkot dahil may mga inosente talaga natagdaan mga kapatid. So, nais ko sama-sama tayo bago natin umpisahan ang ating mensahe ngayong umaga na to. Nais ko na sama-sama tayong manalangin sa ating Panginoon. Brother Man, and we pray. Yes, pag-pray natin ng mga naging biktima sa terrorist attack sa France. Dahil alam ko sa buong mundo na ng mga Christians ay pinagpe-pray din ang mga buhay na naging biktima sa mga atake na ito. And I want all of you to give a stand para manalangin tayo sabay-sabay. Manalangin natin ang mga naging biktima sa France dahil sa karahasan ng mundo na ito. Heavenly Father, we come to you. We come to your throne, Lord God. We come to your presence, Lord God. As one body of Christ, Lord God. We are here, Lord God, na dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga biktima sa terorismo sa France, Lord God. Maraming mga inosente ang nadamay na, Lord God. Alalahanin mo po, Panginoon, ang mga taong maging tapat sa iyo, mga tumanggap sa iyo, nung sila ay nabubuhay pa dito sa mundo nito, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, na bigyan mo po ng comfort ang pamilya na nawalan, Panginoon, ng mahal sa buhay, Panginoon. Alam namin na ikaw ang great encourager, great comforter, Lord God. Alam namin, Panginoon, na napaka-arahas ng mundo na ito, Panginoon. At hindi mo ito kagustuhan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang tagapagbigay ng buhay, hindi tagakuha ng buhay. Dinadalangin namin sila, Panginoon, na yakapin mo bawat pamilya na nawalan, Panginoon. Dahil alam namin sa puso ng mga ito, Panginoon, mga pamilya na nawalan, na napakahirap mawalan ng mahal sa buhay. Give them comfort, Lord God. Sa ganitong sitwasyon, Panginoon, lumalapit kami, Panginoon, na sama-sama, Panginoon, sa haguluhan sa labas, Panginoon. Alam namin na nakasaad sa iyong salita na ang mundo ay padilim na padilim. At alam namin na gagamitin mo ang church, ang mga bawat tao mo, Panginoon, para magliwanag sa mundo ng kadiliman na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na sa kabila ng buhay na ito, Panginoon, lahat kami na tumanggap sa iyo sa pangalan ni Jesus ay inaasam namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. At sa ngayong umaga na ito, Panginoon, ay manatili ka sa amin, Panginoon. At ipabatid mo po sa aking mga kapatid, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon. Ang nais mo malaman ng aking mga kapatid, Panginoon. Na manatili sila sa iyo, Panginoon. Manatiling tapat, Panginoon. Manatili kami sa iyong presensya sa oras ng kaguluhan na ito. Maraming salamat, Panginoon. At ikaw lamang po ang aming dinadakila. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming pinapabilis. Amen.
title sa atin, ang title ng umaga is Divine Protection, Be Protected. Nung nababasa ko, nung nagkaroon ng action, yung ano bang umatake dun sa kanila? Yes. Yung sa Syria, sino yung mga nagbomba sa kanila? Russia. Nung nabasa ko yung mga commentaries dun sa Facebook, mga comments, sabi nila na kalooban ng Diyos. God is in control. Gusto ko lang kayong i-correct sa mga mentality na ganito, mga kapatid. So, ang kalaban, the thief, came to steal, to destroy, and to kill. That is Satan. But God, Jesus, is to give you life. Not to kill, not to take life. God is not in control. Alam ko, ang mundo na ito, kung God is in control, kung itong mundo na ito ay kinokontrol ni God, hindi na natin kailangan ng hospital. Gusto ba ng God natin na nagkakasakit tayo? Kung ang mundo na ito is kinokontrol ni God, hindi na natin kailangan ng armed forces para ipagtanggol ang bansa natin. Meron bang isang pamilya, meron bang isang magulang na gustong nakikita ang mga anak na nagpapatayan? God is not in control. Kontrolado lang ni God kung sino yung mga nananampalataya sa Kanya. Kung sino yung mga naniniwala sa Kanya. Pero yung mga ibang tao na, hindi niya na yung kontrolado. I believe na dati kontrolado ni God ang mundo. Kontrolado niya. Walang sakit, walang gutom. Even death, wala. Saan yun? Sa Garden of Eden. Kontrolado ni God lahat yun. Pero ang tao, ay nagtiwala sila sa sarili nilang kakayahan, kakaalaman. They disobey God. At ang nagpahiwalay sa kanila ay kasalanan. Doon na nagkaroon ng kamatayan. The thief came to steal and to kill. That is Satan. But Jesus came to give you life. Para sa mga naniniwala sa Kanya. At gusto ko na basahin ni Sister Rowie ang book of Matthew, chapter 24. Ang mga nakasulat dito, nakatala siya, hindi siya hula. Okay, nakatala siya. Ayaw na si Sister Rowie from verse 4 to 42. Yes, Sister Rowie, makinig ko. I want you to listen every words para malinaw, mga kapatid, ang nakalagay sa ating Bible. Matthew 24, verse 4 to 42. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesayas, at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Ang mga panahong iyon, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at magpupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, ano pa manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. Verse 15, makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawang tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito ng bumabasa. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal.
Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng ilang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa iikliin ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong iyon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesayas o nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesayas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagila-gilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpapauna ko nang sabihin ito sa inyo. Verse 26, kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung saan naroon ang bangkay, doon naman magkakatipon ang mga buwitre. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Verse 32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa at nagdadahon ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Magsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakagulat. Ngunit walang makakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng di namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Last verse, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Dito sa chapter na ito, nakapaloob dito yung tribulation, rapture, at second coming of the Messiah. So hindi ko i-discuss about yung sa rapture, about sa tribulation. Kasi maraming debate kung kailan daw darating si Jesus Christ. Even si Jesus Christ, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Iisa lang ang nakakaalam ang pagbabalik niya. Diyos Ama. Meron silang mga theory about sa tribulation. Nag-usapan namin kagabi ni Brother Christian. Tribulation, ang tribulation yung kaguluhan. So sabi niya kanina doon sa isang verse na ang kaguluhan, darating ang isang kaguluhan na hindi pa na nangyayari noong pasimula ng paglikha ng mundo hanggang sa ngayon. Ang matinding kaguluhan na ito ay hindi pa na nangyayari. Hindi alam ng mga Bible scholar, kung kailan darating si Jesus Christ, kung sa pre-tribulation, sa middle tribulation, o sa post-tribulation. Ang nakakatakot ay sa post-tribulation. Walang laman na mabubuhay sa niya.
So, I believe na nasa tribulation tayo. Amen. I believe in that. Nasa end of days tayo. Pero sabi ni Jesus Christ, yun pa lamang ang pasimula ng kaguluhan, ng sorrow. Ito pa lamang ang pasimula. Ngayon, sinabi dito sa Bible, ang mga tanda kung kailan babalik si Jesus. May mga binigay siyang mga clue kung kailan siya babalik. Sa Matthew 24, sabi dito, but as the days, kailan? Ito isang clue. Sabi na sa kanya na Sister Rowie. But as the days of Noah, so also, ano bang yung araw ni Noah? Ano ba yung mga nangyayari nung sa panahon ni Noah? So also will be the coming of Son of Man. For us in the days before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving marriage until the day that Noah entered the ark. Ano ba yung mga nangyayari nung panahon ni Noah? Ano ba yung nangyari? Bago dumating yung flood at nilipol lahat ng mga laman. Sabi nasa kanya Sister Rowie, walang laman ang matitira. So, ang ganda ng preaching kagabi ni Pastor Elmer kung nandito kayo kagabi. Napakaganda. Bakit ka matatakot sa tribulation? Ibig sabihin ba mas makapangyarihan ang mga antichrist kaysa sa anak ng Diyos? Bakit ka matatakot sa kanila? Ikaw anak ng Diyos, sila ay sayang na-miss niyo mga kapatid, napakaganda ng topic kagabi. Halos related siya. May harmony sila. So, ano ba ang nangyayari noon? Ano bang nangyari sa panahon ni Noah? Ano bang ginagawa ng mga tao noon? Kasi Balikan natin sa Genesis. So, pakibasa po sa Genesis chapter 6 verse 5. Kung meron po tayo dyan. Ipapakita dito kung ano yung mga nangyayari sa panahon ni Noah. Okay? Yes. Chapter 6 verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Amen. Ano ba yun? Sabi niya doon. Sa panahon ni Noah, lahat ng mga tao doon, ang kaisipan nila ay puro kasamaan, patuloy na kasamaan. Ano ba nangyayari sa ating mundo ngayon? Same-sex relationship, may same-sex marriage. Sabi niya doon sa Matthew, they were eating, nagpapakaligaya sila. Hindi nila pinaghahandaan kung ano yung nasa hinaharap. They were eating, drinking, marrying. Puro kasamaan ang tumatakbo sa isip nila. Doon dumating ang baha. Ibig sabihin, itong panahon natin na ito, nangyayari na. Amen. At pasalamat tayo at nakakilala tayo sa Diyos. Dahil may pangako ang Diyos na ang pagdarating siya, na second coming, rapture, kukunin niya ang para sa Kanya. At wala nang judgment na mangyayari sa atin. Pero sa verse nito, maingat kayo. Maging watch therefore, for you do not know kung anong oras siya babalik. Maging mapagmasid kayo kung anong oras siya babalik ngayon. Anytime babalik siya. Amen. Hindi mo alam. Magpasalamat tayo kapag nadatnan niya tayo na ganito ang ginagawa natin kapag bumalik siya. Praise the Dahil Lord. nagpupuri tayo sa Kanya. Ang ibig sabihin nito, maging tapat ka sa Kanya. Sa oras na pagbabalik niya ay nadatnan Kanyang ito ganito ginagawa natin. Oh, praise the Lord. Depende sa doctrines mo, makakasama ka sa rapture. Depende sa doctrines. Sa Matthew chapter 24, verse 13. But who endures to the end ay siyang malik. Ang sino mang magtatapat, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So paano, Brother Jonathan? Ano ba tinutukoy dito? Spiritually or physically?
Spiritual. Paano kung hindi ako tapat? Hindi na ako maliligtas. So sablay na si John 3:16. Naligtas ako sa pananampalataya ko sa anak ng Diyos. Pero dito, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. What does it represent itong verse na ito? Spiritual. It is physically, pagliligtas physically. Spiritually, ligtas tayo. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Tayo na naririto ay nangangailangan tayo ng protection, tagapagligtas. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Genesis, okay. So, itong physical na body natin na to, ang spiritual body natin is saved na through Christ Jesus. Ngayon, ang kinakailangan natin, hanggat nabubuhay tayo sa mundo na ito, ay kailangan natin ng protection. Ng magliligtas sa atin. Nung si Jesus Christ, nasa Garden of Gethsemane siya, nag-pray siya, a high priestly prayer. Pinakamataas na prayer. Idinalangin niya sa Diyos Ama. Sinabi nito, Now I am no longer in the world, but this. Sino yung mga this? Tayo. Mga followers niya. Tayo. Tayo. But these are in the world, and I come to you. Holy Father, keep through your name. Yung word na keep in the Greek is protect them through your name. There is a protection in the name Father. Protect, keep through your name those whom you have given me, and they may have be one as we are. In verse 15, I do not pray that you should take them out of the world. Sabi ni Jesus Christ, hindi ko dinadalangin na tanggalin mo sila sa mundo na ito. Dahil ito part na tayo dito sa mundo na ito. Dito na tayo gumagalaw. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa mundo na ito. But I pray that you should protect them from the evil one in this world. To protect them in the evil one. Sino ba yung mga evil one? Mga ungodly people. Protect them in your name. So, sa Bible, may mga significance sa Bible. Kung makikita natin, lahat mga nakatala sa Bible ay nangyayari. Even numbers. Even mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kapag tumawag ka ng rescue, actually, sa kilala sa Amerika, sa Bible, nakasaad ito, bago pa maisip ng tao, nakatala na sa Bible. Sa Amerika, kapag tumatawag sila ng rescue, anong tinatawagan nila? 911. Rescue 911. Nung hinanap ko, ano bang pinaka-safe na lugar, Panginoon, para maging ligtas ako at ang aking pamilya. Kahit saan ka pumunta sa mundo na ito, nandyan ang panganib, nandyan ang karahasan. Amen. Ngayon, ang question ko sa Panginoon, saan ba ang pinaka-safe na location, Lord? Sabi niya sa akin, 911. 911. So, pumasok sa isip ko, Rescue 911 America. Sa Amerika? Punta ako ng Amerika, wala akong visa. So, Rescue 911. So, hindi, sabi niya God, basahin mo nga aking salita. Basahin mo. Binasa ko siya, lahat ng mga verse 9, chapter 9, verse 11, wala akong mahanap na protection. Isang chapter ko na mahahanap yan. Chapter 91, verse 1. Ano ang pinaka-safe na location, Lord, para maging secure ako, para maging ligtas ako at ang aking pamilya? This promise, ipinamis ito ni God sa mga people of God na nananampalataya sa Kanya. Are you a people of God? Amen. Amen. Hindi ito basta-basta lang na I claim this promise, Lord, I claim. Basahin natin mabuti ang Anong book? Right. Psalms 9. Okay. Okay. 71:1.
Sa Amerika, Rescue 911. Dito tayo sa Psalms 91, mag-uumpisa sa 1 hanggang matatapos ang verse. Makikita natin ang secret place, secret location kung saan mo pwedeng masecure ang buhay mo at ang iyong pamilya. Psalms 91 verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely, sinabi niya ba? Siguro. Surely, He shall deliver you from the snare of fowlers and the perilous pestilence. Ano ba yung snare of fowlers? Hindi tinutukoy nito yung mga mapandagit na ibon. Snares of the fowlers. Ito si Satan. And from the perilous at ang mapamuksang mga salot. I believe na naniniwala na itong panahon natin na ito, na punong-puno ito ng terror, salot. Then, He shall cover you with His feather, and under His wing you shall take refuge. His truth shall be your shield and your bucklers. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that walk in darkness, nor the destructions that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, because we are making Him our refuge. Even the Most High, your dwelling place. Saan daw ang dwelling place natin? Even the Most High, our dwelling place. No evil. Anong lugar daw yon? Anong lugar daw yan, mga kapatid? Balik mo, bro. Because you have made the Lord, who is my refuge. Who is your refuge? Your Lord. Even the Most High, your dwelling place. In the presence of God. Amen. Next verse. No evil shall befall you, nor shall any disease, plague, come near dwelling you. For He shall give you His angel charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lions and cobra, the young lions and the serpent you shall trample underfoot. Tinutukoy nito sa verse 12, na hindi ka matatakot sa alam mong pagsubok. In their hands they shall bear you up. You shall tread. Aapakan mo lang ang mga kinakatakutan mo kung nasa dwelling place ka. Nasa secret place of the Most High God. Next, brother. Because, ito si God na nagtatata. Ito na si God ang nagsasalita. Because you has set His love upon God. Therefore, I will deliver you. I will set you on high because you has known His name. You shall call upon Him, and He will answer us. God is God is be with us in trouble. God will deliver us and honor us. With long life, God will satisfy us and show us His salvation. Amen. Ang mga taong, depende kasi ang mga kapatid. So, by claiming promise, I claim this promise, Lord. I believe this, I claim this promise. Pero may requirements si God sa'yo. Brother Enrico, pwede po ba lumakit na ng konti dito, bro? Yes. So, si Brother Enrico, harap ka sa'yo, bro. Harap sa akin, bro.
So, si Brother Enrico, nasa under shadow ko siya. Hindi lang siya under shadow, nasa sprinkling ko pa siya. So, thank you bro. Thank you bro. So, na under shadow ko siya. Bakit? Lumapit siya. Ang claim, magpakatotoo tayo mga kapatid, na hindi nung time na tinanggap natin si Jesus Christ na ay, okay, tinanggap na kita, so obligado kang iligtas mo na ako. Hindi ganoon. Without drawing near to Him, lumapit ka sa Kanya. Amen. In verse 1, that's verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kailangan mo lumapit sa Kanya para mapasa ilalim ka ng Kanyang kadakilaan. Hindi porke tumanggap ka kay Christ ay safe na ako. So, underprotected na ako. Without drawing near to Him. Sabi, maging maingat, maging mapagmasid kayo sa anumang oras dahil babalik siya. Amen? Amen. Itong generation na natin ito, punong-puno siya ng karahasan. Kahit sa hangin na nilalanghap natin, ay may mga sakuna. MERS, SARS. Mga sakuna na nakamamatay. Ilang daan bang Koreans ang pinatay ng MERS? Nasa hangin na. Nasa hangin na pati siya. Tingnan niyo dito sa verse 5 and 6. Terror locates this generation. Arrows that flies by day. Bakit ka maratakot sa pana na lumilipad sa umaga? Ano ba itong pana na lumilipad sa umaga? Hindi ito yung literal na pana na pointed stick na may feather sa dulo. This refers to missiles. Nasa henerasyon na tayo ng kaguluhan. At nilolocate ng verse na ito, itong henerasyon na ito. Terror. Terror by night. Arrow that flies by day. Pestilence that walk in darkness. Pestilence, mga sakit, mga salot. And destructions. Mga paglindol, mga tsunami. Pero may pinangako si God. You shall not be afraid. Amen. Ano yun? Hindi ka matatakot dahil poprotektahan ka niya. Kailan mo ako poprotektahan, Panginoon? Tingnan natin mga kapatid. You shall not be afraid because you are protected by God by night, by day, by darkness, and noonday. What does it mean? 24 hours can protected. Amen. You shall not be afraid by terror,